plus 14t minus 5t squared. So, sorry po kung sa pangalan sulat. So, ang derivative natin, tanggal ang 3 kasi constant variable yan. Matitira ang 14 minus 5 times 2, so 10. 2 minus 1, t. Yan. Alam naman natin na ang velocity sa taas, or yung slope sa taas ay 0. Kasi gapantayan doon sa pinaka-maximum, di ba? Hindi pa baba, hindi pa doon sa gapantay. So, patitreat natin to as yung h prime natin as 0. So, makuha natin yung t. So, paano yun? Di, ano lang, substitution. So, 10t 14. Then 10. T is 1.4 seconds. So, ganun po pagkuha ng time para maabot. Ito po yung time na kailangan para maabot yung maximum height na tatravel yung ball. So, paano naman natin makuha yung sa maximum height? So, itong value na to, na nakuha natin to, ilalagay lang natin dito sa pinakang unang formula or equation natin. So, h equals 3 plus 14 times 1.4 minus 5 times 1.4 squared. So, yun po. So, kung ano may maging sagot, yun yung pinakang maximum height. Na-gets niyo po? Okay naman po kayo? Madali na naman po yun. So, yan po. Dinerivative, naging 14t minus 10. 14 minus 10t. Then, kinuha natin yung time, g is 1.4. So, hindi ko lang po nalagay dito kung paano makuha yung height, pero ganito lang po yung pagkuha ng maximum height. So, ito naman po. Ito yung, isa sa mga laging nandun. Simple siya, pero medyo simple lang siya tanong, pero paminsan po, nakakagulo. Kung hindi alam kung paano ulit. So, ang tanong ko, what is the maximum product of two numbers having a sum of 30? Sa tingin nyo, paano makuha ito? Maximum product daw ng sum ng two numbers ay 30. So, aturo ko na po para may technique dito para aturo ko muna yung mahaba. Basta po kapag ang tanong, maximum product of two numbers having a sum of 30. So, alam naman natin na sabi natin yung two numbers ay x and y. So, x plus y is equals to 30. And ang product, sabi natin t is equals to xy. Pwede natin itong ilipat. I-substitute natin. So, magiging siya x, sabi natin x, 30 minus y. So, itong value na to, pwede natin ilagay dito. So, magiging siya 30 minus y times y. So, is ano lang natin, i-factor. So, 30y minus y squared. T. So, paano natin gagawin yan? Derivative ulit. Mapakaw natin yung pinakang value ng y. So, pag derivative man din natin yan, yung magiging lahat ng value. 30y minus 2y. Tama? Ay, tama? So, rate natin ito as 0. So, 2y is equals to 30. Then, over 2, y is equals to 15. So, yung 15 naman natin, alagay natin dito. So, 15. Ay, alam naman natin na 30 minus 15 ay 15 din. So, yung two numbers ay 15. And para natin mo yung maximum number, times lang natin yun. 15 times 15. Ganun lang yun. Pero may mas madaling technique. Sabi natin, kasi pag ganyan, syempre hindi nyo agad may isip na, ay, derivative pa pala kailangan. Hindi man. Pag ang tanong sa inyo, ganyan, yung what is the maximum product of two numbers having a sum 30? Ang gawin nyo lang itong anong ito? Sum over 2 squared. Yan ay yung maximum product. So, sabi natin 30 to. So, 30
over 2 squared, edi 15 squared. Ang maximum product na ay 225. Ganun lang. Ito yung pinakang madaling technique. Kung inahin niya ay maximum product. So kung maximum number naman, ay di, 29 times 1, kung maximum number ng ani. Di ba? Okay, 30 times 0. Paano pag mag-progress naman? Okay lang. Like, sabi natin 45 over 2. Ganun din nakakalabas nun. Like, ano makakalabas nito? 22.5 squares. Ito pa yung maximum product. Pero tapos pag sa tanong kayo dito lang, kasi din ako number lang kayo Oo, sadyang nagsakto. Bali kasi, ang tanda nyo, pag sa pagkuha ng maximum product, alam naman natin na, tulad dito, yung pinakamadali na rin. Diba? Sabi natin sa may 6. Alam natin na yung pinakamalaking maximum product yan, yung kalahati-kalahati yan. So, 3 times 3, 9. Try natin yung 4 times 2, 8. Kaya, mapansin nyo, laging yung kalahati, yung laging yung kalahating number yung magkakama sa may pinakamataas na product. Yun lagi. Pero ano, pag sa mismong tanong ako, okay lang pag di ko naman yung example. Ito naman. Yun na naman. So, try nyo to. Ganon din naman to. So, ito yung mahaba yung ginawa natin kanina. Yung pinag-derivative ba? So, kinalabasan din naman yung 15. Then, yun na, maximum product, 15 squared. Then, try nyo to. What is the maximum product of two numbers having the sum of 100? O, di ba kahit isipin nyo na lang, kaya na sagutin, imbis na yung pahabaan pa natin ng derivative. So, ganun lang yun. 100 over 2 raised to 2 is equals to 25. Yan yung mga simple technique na makakatulong din sa akin. Ako rin natin yung sagot. So, yun lang naman sa eto, last problem for differential. What is the maximum area given that the total fences used is 16 meters? Ito yung perimeter. Pero ito yung drawing huwag niyong isipin na porkit sinabing rectangle, lahat sako. Makikita niyo sa drawing, ang may fences lang ay eto, part na to. Wala yung fences doon sa river. So, yan yung mga kadalasan talagang tanong, yung mapapaisip ko, paano nga to? Pag ganyan, pag ganyan, lagi nyo sulatin, halimbawa, maisip nyo, ang perimeter daw ay 60. And alam naman natin na 2y, o yung dalawang ito, at ito lang. So, x, in-terms nyo ng x itong mahaba, and y yung maikli. So, pwede natin sulat yun as perimeter. So, 60 is equal to isang x plus 2y. Yan, tama? Kasi, dalawang haba ni y, isang haba ng x. Bakit isang x lang? Kasi, walang fences din at river. Yun yung ano. So, ang tanong naman, what is the area? What is the maximum area? So, asulat ulit natin. Area is equals to x and y. Then, gano'n din sa tinuro kanina. Ano nyo to? Pag dito, in-terms natin sa x. X is equals to 60 minus 2y. Then, lipat natin dito. So, 60 minus 2y times y. Hindi magiging 60y minus 2y squared. Area, derivative. Di makuha niyo yung value ng y. Pag derivative natin to, dito yung magiging 0. 60y ay 60. Ito ay magiging 2 times 2, 4. Y minus 2 minus 1 ay negative 4y. So, lipat natin, y 60 over 4. Ang value ng y ay 15. So, nakuha natin yung y. Makuha natin yung value ng x. Lipat natin dito. So, 60 plus equals x plus 2 times 15. So, x plus 30, 60. Ang x natin ay 30. So, ang pinaka-maximum area natin ay 30 times 15 ay 450. Nagigess mo kung paano nangyari? Bakit mabilis ako pero gano'n lang. Pag may ganyan mga tanong, ay isipin nyo lagi kung ano yung mabuo nyo munang equation. Like ano yung given, and ano yung hinahanap. Katulad dito, ang given nga yung perimeter, and makakubuo naman kayo ng equation na
60 equals x plus 2y base sa drawing. And alam naman natin ang hinanap natin ay area, which is alam naman natin pag walang area ay x times y. So, iikot lang natin, magiging ganyan, then makalabas ito isa po. Diba? Balik yan po, ganyan lang yan. Tinimes niya, then nilipat, substitute. Pero may technique din po dito, para mas madali. Nag-guess nyo naman po ito? Okay naman na? Ang technique po dito, kaso hindi ko lang po nagana po sa iba, pero pag mga 3 fences, yung mga 3-sided lang yung may fences, then wala. Ang laging formula, di ba perimeter? Pagbuwan ng maliit na value, sabi natin yung y. Pagbuwan ng malaking value, o yung mahaba, perimeter to. A-divide lang natin to yung y, a-divide lang natin sa 3. Ay, sa 4. Kaya dito naman na-divide natin sa 2. Dito, kalimutan ko yung aking pinapos. Pray mo. Bali, wala pala. Huwag na natin yung technique. 60 over 3, pero naging 15. Di ba? Mali. Huwag natin yung ano yun. Gato na lang. Search ko ito yun. Kalimutan ko naman tanong. So, next. Maganda na tayo sa nag-guess naman yung differential calculus kung paano paikutin. Ganun lang naman. Basic. Question po. Sige pala kita pag nagkuha po kita ng roots, ibigay na ginawa kita ng parents ng y. So, ang binigay ko naman yung positive 15 at negative 15. Yung positive lang. So, parang ano po yun, maximum and minimum. Kasi yun yung hindi ko logical kung baro ko lang yung negative na. Ang nangyari po, hindi po kaya nangyari dyan kapag kinuha natin yung maximum ng 15 ng y, is na-affectan po yung maximum ng x. For example, po yung 15, mas malaki po yung value ng nakukuha na parada kapag yung y 14 lang, ganun. Kasi tanda ko po din yung turo sa algorithm yung nag-value ko. Bali kasi ganito yung pinakang basic principle talaga ng pagwala. Kung 3 fences. Pero kasi based kay Sir DM, may ratio nga yun, yung nag-update Sir DM na ratio na ang alam ko, pagkakatanda ko lang, na may pinakamalaking area ay 3:2 ang ratio. Yung lagi. Kaso yun kasi nagana lang kung for lahat. Kaso dito, 3 lang. Hindi kasama yung pinakang perimeter ng ano. Kaya yun yung pinakang ginamit lang natin itong derivation lang. Pero ano ko natukoy mo? Na pwedeng gamitin yung liitan yung x o kaya lumaki yung x, then lumiit yung y, then mas malaki yung maximum area. Ganon, gets ko yun. Kaso, pag ganito, ito kasi yung sure to. Ito'y galing din lang sa galing din lang sa PPT. Okay na po, may katanungan pa? So, start na kita sa start ko kita sa integral calculus. So, the relationship involving the rate of change of 2 variables, but also needed to know the direct relationship between 2 variables. For example, we may know the velocity of an object at a particular time, but we may want to know the position of the object at that time. So, tulad doon sa madaling salita po, yung derivative from distance, naging velocity. Dito naman, from velocity, magiging distance. Yun ang pinatandaan sa baliktaran lang yung derivative at integral. Which is napag-aralan naman na rin natin ng mga past years natin. So, to find the direct relationship, we need to use the process which is opposite to the differentiation. So, opposite lang siya. From, parang kasi wala nakita sa velocity, din nagawin na nating distance. Ganun. So, and it is called integration. So, para mas lalo natin maintindihan, ano yun na po natin yung ito po yung mga rules, pero ito po kasi ay hindi masyadong nagamit po sa exam. Pero ito po yung gamit talaga pag mga integral. Itong mga integral of sine dx is equals to negative cosine x. And yung mga integral of cosine x dx is equals to sine x. Gamit po talaga yan, pero dito ay hindi naman natin masyadong tatalakan. So, ito po yung pinakang
gagamitin nating formula. So, ganyan na naman po. Kung kanina, yung nasa taas, nilagay natin, times natin, dito naman, divide natin. So, mapansin nyo po, sabi natin, ito yung bar, ito yung constant. Yung n plus 1, imbis na i-times natin, divide natin. Pero, kita nyo nakalagay sa pala. Then, imbis na mag-minus kita ng 1, dun sa exponent, nag-plus na kita. Yun naman yung kaiwan. So, sa pula po ulit kita, para mag-is. Integral of 4x, ay, ito pala. Sa pag-integral po, huwag niyong kakalimutan na pag nagtapos kayo mag-integral, adagdagan niyo na c. Kung hindi siya definite or continue siya, like wala siyang given value, huwag niyo po kakalimutan maglagay ng c. Kasi mamamali kayo pag walang c. Pero kung may definite naman, sabihin natin like 1 natin dito, no depends. Kita po ayos. So gaya sinabi ko kanina, na kung ang differentiation, tinatimes natin yung exponential, dito naman ina-divide natin, and ilapasan natin ng 1. Kanina di ba minus 1, dito plus 1. Ilan naman yung dahil? Pero alam nyo na ito. Itong pinakang basic formula ng integral. So, pakitry daw pera eh. Integral of 4x plus 2 dx. Sino po nga sabi? Yes. So, ang sagot po niya, 2x squared plus 2x plus c. So, tama po. Ganun tayo ang show mo dito. Kaya, basic na sa inyo. So, explain ko ba? So, explain ko natin kung paano nangyari. X, alam natin may exponent na 1. So, 1 plus 1, 2. So, x squared. Pero yung nakuha natin yung plus 1 is 2. So, 4 divided 2, kaya 2x squared. Then dito, dahil wala naman siyang harapin natin. Yun lang. Another example po, ito naman, pag may pag may meron na siyang sa whiteboard eh. Kasi nasulat. Okay. Kung itindihan niya sulat yun eh. Ano nangyari kanina? Diba, kung sa differential is Ba't may number yung integral? diba? Hindi naman tinuro sa akin. Hindi pa niya is 1. Hindi naman tinuro sa akin. Man din. Bale, okay lang kasi. Ano kasi mo? May sagot, may iba pa po kasagot. 6, 8. Kaya tingnan natin. Bale, yung sagot na po dito sa kanila ay 8. 8 daw. Ay, 8. Sige. So, ano na natin para gaya naman dito, di ba may lumabas? Huwag mo natin papansin. Itong number. Ang integral, di ba kanina natin is 2x squared plus 2x plus 2x. So, pero, alam niyo naman kung baga ng pag Bale, alam niyo naman na dati ko tanong naman. So, ito, lagi ko na lang. Di ba, lumabas na ito kanina? Sagot natin. So, pag may range lang naman, itong value na to, alagay lang na dito, then minus dito na alagay yung value na to. Lagay siya po yung point na itong value na to, ito kasi value ng x, ito yung value ng x. So, yung value nito, alagay natin dito, minus ito na may value na ganito.
So, tulad dito. Mula tayo dito sa 2 times 2 squared. So, ito yun. Itong part na natin tayong upper part. 2 times 2 squared plus 2 times 2. So, ilan yan? 12. Then, dito naman tayo sa 1. Minus 1 over sa buong parenthesis. 2 times 1 squared ay 2 plus 2 times 1 ay 2. So, 4. So, 12 minus 4 ay 8. Ganun lang naman yung nakakuha ng po. Sinutan nyo naman. So, ito na naman po yung isa sa bali ito po yung pinakang explanation yun nung kaninang quiz kung nasa taas naman. So, parang range siya from 1 to 2 or A to B. Yun ang ginawa natin. Kaya, mapapansin nyo yung C, wala nakitang value ng C. Laging constant na yung pinakasagot natin. Kasi meron definite na yung nakuha natin. May range na from A to B. Kita na yung pinakang and yan. What is the area between y equals 0, y equals 3x squared, where x equals 0 and x equals to 2? So, parang ano din naman po yun. Sa madaling salita po ay integral ng 3x squared from 0 to 2. Yun lang po yun. Integral ng 3x squared from 0 to 2. So, pakita na natin kasi ganun nila naman. So, yan. So, ang integral naman ito ay x cubed. Tama? Ay, x cubed. Yes, x cubed. Tama. Diba na ko na. So, yun lang. X cubed, edi abal na lang. Papasin din na lagi C kasi naman natin may value na 2. Kaya hindi ko nalilagay yung plus C. Pero kung walang ganito, lagyan natin plus C. So dahil wala, so lagyan lang natin yung 2 dito. So 2 times 2 times 2 ay 8. Ay alam lang natin ang 0 times 0 times 0 ay 0. Kaya 8 agad. And last one, ay what is the area bounded by the curve x equals y squared, x minus 4 equals 0? Picture lang ko lang yun. Mamaya. Yan, try nyo po ito. Or nagugulang po kayo. Sabi nyo kung paano in terms of x nyo po yung variable nasa loob. Medyo magulan. Ano lang yan? Tricky question siya, pero may konting background lang. Hindi ko nakuha. Dito ay? Nasa video. Nasa video. Maganda nga ang video nga. Sige po, so, ari lang po namin pakikatama. So, dito kung mapapansin nyo, x minus 4 equals to 0. Pero pwede na natin ilipat itong negative 4 sa kabila. So, magiging x equals to 4. And ito naman, pansin nyo dito, imbis na yung dapat y equals, dapat, sabi natin, first, dapat dito na y squared. Like, dapat diba ang pagsulat, pag ano natin naman, integral ay y equals to 3x squared plus 2, ganun diba? Eh dito nangyari, x equals to y squared. So, mapapaisip ko, paano nyo gawin? Eh, ang given naman na magiging value dapat ni y ay x equals to 4. So, alipat nyo lang. Imbis na x equals to y squared, awin natin y is equals to square root of x. So, yun na yun. Pagka square root of x na dito, eh di integral na ng 4 to 0, square root of x dx. Yun lang yung tricky lang. Basta, pero kung ang given dito ay y, kung ang given ay y minus 4 equals to 0, tama to. Huwag na itong apaltan. Or, apaltan nyo man, pero, huwag natin pahirapan sa natin. Pag ganito. Basta lagi nyong lipat kung ano yung hinahanap x. Kasi dito, y squared, ay hindi naman natin kayang i-integral na ito y squared. Kailangan natin gawin muna ito first exponential. Ganyan lang. So, yun na yun. Pagkatapos, yun na.
Ay, dalawang domain pala. Sorry. So, yan. Ito ang kalabasan. So, integral ng square root of x lang. So, bali, alam na natin na x is raised to 1/2. So, 1/2 plus 1 all over 1/2 plus 1. Yun lang, 1, di ba 1/2 to? Aplasan natin ito ng 1, then yung 1/2 plus 1 ay over lang natin. Ito yung kakalabasan. So, then pagkalagay niyan, magkakamit ang value na 4/3 x raised to 3/2. So, yung apat lang natin yung value ng x ng 4, which is 4. Then ako natin sinasabi. Basta yung mga kalabasan ng yung sagot. So, yun na naman yung aming presentation sa harap ko. Yun lang. And yung kasunod na presentation ay gagawin